Good day mga ka-blessing! Kuya Dan ulit, and in this video, papakita ko sa inyo paano mag-share ng one verse at paano ang transition after ng pag-share ng one verse, magkakaroon tayo ng setting up appointment for them to have their start up their new life. Hi! Ako nga pala si Kuya Dan bro. Ano name mo? Ako po sa Calvin. Calvin, new student ka dito? Opo. Anong grade mo na? Grade 11. Grade 11. Anong strand mo? STEM po. So, welcome bro dito sa school natin. Ako si Kuya Dan, ako pastor dito. So, familiar ka ba dito? Hindi pa po. Tamang-tama. So, sana ibigay ito sa'yo, bro. Ayan, give ko sa'yo. Pero okay lang ba? Explain ko muna. Okay. Ayan, so, pwede okay lang ka, Calvin, pakibasa tong nandito. For the wages of sin is death. Ayan. Yung nabasa mo, bro, Romans 6:23, isang version sa Bible. So, yung binasa mo sa Tagalog niya, sapagkat ang kabayaran ng kamatayan, ng kasalanan ay kamatayan. Naniniwala ka ba, Calvin, na lahat tayo nakagawa na ng kasalanan? Opo. Magbigay ka nga example ng kasalanan na gawa mo na. Katamaran. Uy, kasalanan nga yun. Ako siguro pagmumura. So, ang ibig sabihin pala ng wages, bro, ito yung saktong kabayaran ng something na ginawa natin. Yun, for example, yung pagkagiging tamad, anong pwede maging consequence niya? Yun nga. For example, di ka mag-success sa life mo dahil yun sa sin. Yung sin kasi bro, basically, ang tawag dyan, ang meaning ng sin o kasalanan is something na alam mo na hindi mo dapat ginagawa pero ginagawa. Yun nga yung katamaran. Alam natin, dapat din natin ginagawa. At meron pang isang uri ng kasalanan, Calvin. Ito yung bagay na alam dapat mo ginagawa pero hindi mo ginagawa. Di ba, student ka? Opo. Example, di ba, alam natin dapat nag-aaral tayo ng mabuti. Di ba? Pero most of the time, di natin nang ginagawa. Isang uri din yun ng kasalanan. At lahat yun, maliit o malaki, ay may saktong kabayaran, sabi sa Bible. At ito yung death, no? Kamatayan. Pero natanong mo na ba sa sarili mo, Calvin, nung nagsinungaling ka o kaya nakagawa ka ng mali, namatay ka ba? Hindi, no? Pero ano lang yung nangyari? Sa atin, basically, nahiwalay tayo dun sa Diyos. Yun yung ibig sabihin yung death dito. Nahiwalay tayo sa Diyos at dun sa magandang plano ng salita. Example, pag nakagawa tayo ng kasalanan, nahihiya tayong lumapit sa Diyos. Kaya kahit sa isang tao, may isang tao kang nagawa ng mali, nahihiya ka na lumapit. Parang ganun lang din kayo. So, tayo, dahil sa ganun, dahil sa kasalanan, mamamatay tayo. Di man natin alam kung kailan, pero sure yun, tama? So, yung katawan natin, pag namatayan, babalik yan sa lupa. Pero may matitira dyan, Kuya Calvin. Alam mo kung ano yun? Hindi. Yung spirit natin. Yung spirit natin, hindi yun namamatay. Yun yung haharap sa Diyos at husgahan kung saan siya mapupunta. Kung matatanggap niya ba yung regalo ng Diyos sa kanya. Ibig sabihin, di ba, aminado kami, kasalanan ka. Ako rin. So, pag umarap tayo sa Diyos, mahihiwalay tayo sa Diyos panghabang panahon. Kung ang Diyos nasa langit, saan mapupunta yung nakahiwalay sa Diyos? Sa impyerno. Sa impyerno. So, totoo yun. Bad news par. No? Gusto mo ba pumunta doon? Ako ayoko doon. Pero yun yung mangyayari sa atin dahil may kasalanan tayo. Pero may good news ako sa'yo, bro. So, walang good news? Siyempre. Yan. Baliktarin mo lang siya. Yan. Anong basa mo dyan? But the gift of God in Christ, Jesus our Lord, is eternal life. Di ba? Kanina, death. Tingnan mo, pansinin mo. Tapos ngayon, nung binaligtad natin, life na. Di ba? Ibig sabihin, yung kaninang bad news, naging good news na. Na merong regalo ang Diyos sa atin. Nakatanggap ka na ba ng regalo, Calvin? Opo. Nakapagbigay ka na rin ba ng gift sa iba? Masaya, di ba? So, ang binibigyan lang natin ng mga regalo natin ay yung mga taong mahalaga sa atin. Alam mo ba, mahalaga ka sa Diyos. That's why may regalo siya sa iyo. Ito yung eternal life. Na kanino daw? Kay Lord. Kay Lord, kay Jesus Christ. Bakit? Kasi yung dapat na kamatayan na mararanasan natin dahil sa kasalanan, siya na yung nagbayad. Ano pinambayad niya? Buhay niya. Siya yung napako sa krus, namatay at nabuhay ulit. Pero ang tanong, Calvin, kasalanan natin yun, di ba?
Tayo yung nag-decide kahit alam nating mali. No? Pero bakit si Jesus yung nag-suffer at siya yung nagbayad ng buhay niya? Alam mo ba kung bakit? Dahil mahal niya po tayo. Amen. Nice one. Yun. Sabi ng Bible, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, mararanasan natin yung kabayaran ng kasalanan at yung regalo niya na buhay na walang hanggan dahil sa pagmamahal niya sa atin. Ang ganda lang ng pagmamahal ng Diyos. Bakit? Hindi siya nakadepende sa mga mali nating ginawa o kung sino man tayo. No? Hindi siya conditional love. Unconditional love siya. Na in spite we're still sinners, Christ died for us. Hindi kanya na hinintay magbago muna bro bago niya i-present sa gift. Namatay na muna siya at ino-offer niya yung sin. So ang tanong, Calvin, willing ka ba na tanggapin yung gift ni God sa'yo? Siyempre. Yan. So may dalawang bagay lang tayong kailangan gawin. Ano yun? Una, confession. Ano ibig sabihin nun? Aminin natin kay God na makasalanan talaga tayo. Na tayo yung gumawa ng mali at humingi tayo ng tawad sa Kanya. Alam mo ba na yung pag-amin ng kamalian natin, isang mahalagang step yun sa pagbabago ng buhay natin. At meron pang isa, ito yung pagsuko o surrender natin yung life natin kay Jesus. Na simula sa araw na to, dahil sa magandang regalo at nakilala natin siya, dahil sa pag-ibig niya, magde-decide tayo na siya na yung mag-hari sa buhay natin. Okay ba sa iyo? Gagawin natin yun sa maikling prayer. Pero ito, Calvin, prayer na to, nangangailangan to ng isang mahalagang aspect. Tinatawag siyang faith. Ako, hindi ko pa nakita si Jesus kahit kailan. O kaya, sa panaginip lang, hindi ko pa siya nakita. Pero meron akong faith. Ito yung pananampalataya ko na every time na nagpe-pray ako sa Kanya, naririnig niya. At nais niya na magsimula yung magandang relasyon ko sa Kanya. So, okay? Sundan mo lang ako sa maikling panalangin. Lord Jesus, maraming salamat sa pagsasabi mo na mahal mo ko. Naamin ko na ako'y makasalanan. Tinatanggap ko ang regalo mo sa akin na kapatawaran ng mga kasalanan ko at buhay na walang hanggan. Pinubuksan ko din po ang puso ko na tinatanggap kita bilang Panginoon, tagapagligtas, Diyos ng aking buhay. Ikaw na po sana ang siyang maghari at magbago sa buhay ko simula sa araw na to. Ito ang aking panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Congrats, Calvin. Nung nag-pray ba tayo, sincere ka sa pinag-pray mo? Alam mo ba, sabi ng Bible, kung sino man ang tumanggap sa akin, sabi ni Jesus, sila ibibigyan ko ng karapatan bilang mga maging anak ko. So ngayon bro, ngayong araw na to, tinuturing ka na ng Diyos na anak niya. Congrats bro. Yan. Ano ibig sabihin nun? Lahat ng kasalanan mo, Calvin, wala na. Bayad na. Clean na ang records mo. Huwag mo nabalikan na. Okay. Next is yung yung pangalan mo nakasulat na sa libro ng buhay sa langit. Ibig sabihin, may eternal life ka na. Kahit anong mangyari, Calvin, nandun na yung save ka na. Meron ka na, mapupunta ka na ng heaven if ever na mamatay tayo. Okay? Next is yung, dito na mag-i-start yung magandang relasyon mo sa Diyos, yung journey mo para sa pagiging anak niya. Okay ba yun? Congrats, bro. So, meron ka bang prayer request? Siguro po yung magiging prayer request ko po ngayon is maging close po ako kay God. Yan. Okay, sige. Pray kita. Pero bago pala yun, Calvin, nagustuhan mo ba yung pinag-usapan natin? Opo. So, okay lang ba na ituloy natin to? Ganitong oras din, okay sa'yo to? Yes po. Ganitong May share din ako sa'yo, paano mo mas may enjoy yung bagong relasyon mo sa Diyos. Yan. Mati-discover mo pa yung mga maganda niyang plano sa life mo. Mag-alala, 10 to 15 minutes lang yan. So, okay lang kunin ko yung number mo or yung Facebook mo. Yan, sige, natin. Tapos, paano ba yan, Calvin? Bukas, ganitong oras, magkita ulit tayo. Thank you sa oras mo. Pagpalain ka palalo. God bless. Thank you.